Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, salamat po sa Panginoon. Ako po ay nanood ng ang message po ng ating chairman last Sunday at tunay pong nakaka-bless yung kanya pong message on hope. Nilapitan nga po ako ng amin pong chairman of the board sa Bethel Academy. Ang sabi niya, Pastor, ang ganda-ganda ng message ni chairman sa Marikina. Praise the Lord. We're so blessed. And sabi ko nga kay chairman, dumadami ang mga nanonood sa iyo sa Cavite, chairman. Because they find your messages very encouraging, very inspiring. Yun nga po ang dapat po mga nagba-viral at mga yung tinatawag nilang nagki-click, di ba? Sa internet, no? Yung mga dapat yung mga nagva-viral na mga video kasi in fact meron akong nakitang isang dog na gumagawa ng tricks. Nag-viral sa social media, more than 1 million ang views. More than 1 million ang views. I hope to God na hindi lang puro yung mga tricks ng mga dogs, yung trick ng mga cats, ang kinagigiliwan ng mga tao sa social media. Sana ang hanapin nila ay yung mga Word of God. Yan, Word of God. Kaya po nagsisika po ang ating multimedia team na gumawa ng iba't ibang paraan na ma-promote yung ating po mga services. Meron pong mga snippets na ginagawa si Raymond napansin nyo ba? Nakikita nyo ba? Dapat po doon share nyo. Kung tayo pong lahat ay mag-share, share. I'm telling you, marami po ang mga taong mabibless sa atin po mga gawain. Basta ako po, meron akong gawain tayo. Share ko lang, share. At alam po natin na kailangan marinig ng mga tao yung ganung mga messages. At ang kagandahan po ng atin pong mga gawain online, very clear, ma'am, very clear. Ang mga songs very clear, video very clear. Talagang professional ang pagkakagawa ng atin pong mga online services. Kaya po I encourage you to share. Gawin nating trending, sabi nga, gawin nating trending sa social media. Ginagamit po siya ngayon ng marami mga churches. Si Cardinal Tagle ay meron siyang sarili niyang parang FB page dyan. Kinakalat din niya mga message si Pope Francis, ganun din. Ginagamit po ng iba't ibang mga religion ang social media to share their messages. So dapat tayo po, magkaroon din tayo ng ganun pong desire na tayo din. Dapat ma-share natin ang mga salita ng Diyos. Sapagkat I'm telling you, very inspiring po, very encouraging ang mga series ng ating pong mga lessons sa church. So, please do that. Ikalat natin ng ikalat. I-share natin ng i-share ang words of God. Now, ngayon pong umagang ito, tayo po ay nasa ikatlong topic ng ating series, The Greatest is Love, for the month of September. Natalakay po natin yung faith nung unang linggo. Tapos po, last week ay hope. Ngayon po ay tatalakayin natin ang love. The greatest is love. Basahin ko po muna ang 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ito po ang pagkakasabi. And now, faith, hope, and love abide. Abide meaning remains, meaning forever. These three, faith, hope, and love. But the greatest is love. So si Apostle Paul, kino-compare niya yung faith, hope, and love. Ito pong tatlong ito ay, ang tawag po dito ay forever gifts. Meaning ito po ay kaloob na forever. And yet, even though they are three forever, love is greater than faith. Love is greater than hope. And we ask the question, why? Ang tatlong ito ay nananatili. Nabasa ko yung Tagalog. Thank you, Joyce. Si Joyce po napakagaling sa ganyan. Ang tatlong ito ay nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nananalangin bago po kami mag-aral ng iyong mga salita at mag-discuss ng iyong mga salita. Sapagkat kami po, Panginoon, ay naniniwala na kung wala ang gabay at tulong at pagtuturo ng iyong banal na Espiritu, ay hindi po namin lubusang mauunawaan ang kahulugan ng iyong mga salita. Because spiritual things are spiritually discerned. We can only understand and know and learn spiritual truths by the help of the Holy Spirit of God. And so, Lord God, please let the Holy Spirit open our understanding, our mind, and our hearts to your words today. That is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, why love is the greatest? Natanong niyo na po ba yan? Bakit nga ba? Bakit nga ba sinabi ni Apostle Paul that the greatest of this is love? Faith is eternal. Hope is eternal. Love is eternal. But love is the greatest. All right. Kung inyo pong titingnan, Joyce, back up tayo ng konti sa may 1 Corinthians 12, talatang 31. Yan. 1 Corinthians 12:31. Kung ako'y po'y susundan ninyo, yung talata pong 27 hanggang 31, ay binabanggit niya yung iba't ibang mga spiritual gifts. Yan, sabi niya, 28, and in the church, God appointed apostles, prophets, teachers, workers of miracles. Yan. Ano pa? Sabi niya, gifts of administration, speaking with different kinds of tongues. Yan. And then sinabi niya, 30, gifts of healings, gifts of tongues, interpretation of tongues. Pero sinabi niya sa talatang 31, but eagerly desire the greater gifts. So yung po palang mga gifts of the Holy Spirit, hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay. There are greater gifts. But eagerly desire the greater gifts. Sabihin niyo po, greater gifts. Yan. Ang Panginoon nagbibigay ng mga kaloob. Kaloob ng paggawa ng himala, ng pagpapagaling, pangangasiwa. Yan. Pero merong greater gifts. At ang sabi ni Apostle Paul, desire the greater gift. So, pwede pala tayong mag-desire ng spiritual gift. Teaching is a spiritual gift. Preaching is a spiritual gift. But there is something greater than teaching. There is something greater than preaching. There is something greater than administration and healing. Now, kaya sabi niya, and now, I will show you the most excellent way. Nandun siya, Joyce, doon sa dulo niyan eh. Verse 31, kung ibabalik mo. But eagerly desire the greater gifts, and now I will show you. Yan. So nais ipakita ni Apostle Paul, I will show you the most excellent way. Ano daw yung most excellent way? 1 Corinthians 13 verse 1. Yan. Ang sabi dyan, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. Meaning, kahit ako nagsasalita sa iba't ibang mga wika ng mga tao, wika ng mga anghel, pag wala naman akong love, gumagawa lang daw ako ng ingay. Di po ba? Resounding gong, clanging cymbal. Ingay lang daw po yun. Puro ka speaking in tongues, wala ka namang love, ingay lang daw yun, ang sabi ng Panginoon. Verse 2, if I have the gift of prophecy, and can fathom all mysteries, and all knowledge, if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. Mga kapatid, unawain natin. Kahit daw meron akong faith na sobrang laki ng aking faith na pwede kong sabihin sa mountain, mountains, go to the sea. Pero kung wala naman akong love,
That's nothing. Kaya nga, Ate Joyce, ang atin pong outline, if I may show that, yung ating outline, why love is greater than other spiritual gifts. It's because it is possible na may mga tao, they have faith without love. They have hope without love. So, why love is greater than faith? Because you can have faith without love. Ang tawag po doon ay loveless faith or loveless faith. Meron kang faith that can move mountain, wala ka namang love. Bali, wala po yun. Ang sabi po ni Apostle Paul, I am nothing. So kahit po matibay, malaki, ang aking pananampalataya, wala akong love, ang sabi ni Paul, I am nothing. So hope, meron kang strong hope. Pinag-uusapan po namin kanina yan sa atin pong Sunday School. At nag-share po ang atin pong diakonisa, Sister Piling, doon sa kanyang matibay na pag-asa, hope, na kahit po siya ay nawala ng asawa at the age of 40 at kailangan niyang pag-aralin yung kanyang 5 anak. Iniwan siya ng mister niya na wala siyang bahay. Itinaguyod niya, sinikap niya, at hindi niya pinabayaan yung kanyang pagiging diakonisa. Kung saan-saan po siya na destino, every year na iiba destino niya, sapagkat matibay po yung kanyang pag-asa. Strong hope. Pero mga kapatid, pwede po pala kayong magkaroon ng hope without love. Pwede pala kayong magkaroon ng faith without love. At ang sabi ni Apostle Paul, if I have faith that can move mountains but does not have love, I am nothing. Lahat po ng ginagawa natin para sa Diyos na hindi ang motive ay love, yun po ay hindi po nakakalugod sa Diyos. Amen? Halimbawa, ikay nagbibigay ng walang love, pakitang tao lang, hindi po siya nakakalugod sa Diyos. Na ikaw po ay nagtuturo ng walang love, na pampa-impress lang sa iba, hindi po natutuwa ang Diyos. Sapagkat mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay dapat nanggagaling sa pusong nagmamahal sa Diyos. Amen? Taas nga po ang kamay na nagmamahal sa Diyos. Amen. Napag-usapan din po namin sa Sunday School kanina, si Kagudo. Tandaan niyo po si Kagudo. Si Kagudo po, classmate ni Chairman. Na yung nadadaanan ko po yun, naglalakad. Talaga po namang slow motion kung maglakad. Talagang slow motion. Ngayon po, ang nakikita kong slow motion maglakad, si Sister Anita, tama po, thank you po ma'am. Sister Anita. Para nakikita ko sa kanya si Kagudo. Slow motion na rin siyang maglakad, may tungkod pa. Buti nila, classmate din po ni Chairman, no? Buti lang si Chairman, malakas pang maglakad, mabilis pang maglakad. Yan. Isa pa hong slow motion na rin maglakad ngayon. Si Ate Hirang, slow motion na rin maglakad. Buti lang, si Sister Dory, hindi pa slow motion maglakad, ano? Pero, sa kabila po, dito po ako humahanga, sa kabila na sila ay slow motion na lang maglakad, abay nagsisimba at hindi po papayag na hindi sila makakapagsimba. Kanina nga po ay habang ako'y papunta dito, nadaanan ko si Kaanghel. There was a time si Kaanghel po hindi na rin nakakapaglakad ng maayos. In fact, pag po ay papasok sa simbahan, inaakay nung apo sa kanong asawa. May isang nakahawak dito, may nakahawak dyan. Papasok dyan. Talaga po namang hirap na hirap itaas yung paa, hirap na hirap humakbang. Kasi nga po meron siyang sakit sa prostate, meron pa siyang diabetes. Pero kanina nung madaanan ko siya, tumatakbo. But may nag-cross sa harap ko, tumatakbo, si Kaanghel. Isasabay ko sana, kaya lang kausap na niya yung tricycle. Kaya dumiretso na rin ako. At ako po yung nagmamadali din. Kasi ayoko nalilate kay Chairman eh. Ayoko nalilate eh. Kasi pag pumapasok ko, nagsisimula na siya para... Yan. Kanina, nakaupo ako doon.
Wala pa si chairman. Siguro ako nandun sa conference room. Binulungan ako ni Sister Jo, Pastor, baka ikaw muna mag-Sunday school, wala si chairman, may sakit. Kaya po pinag-pray natin si chairman. Pero mga kapatid, talaga po namang hanga po ako dun sa mga kapatid natin na slow motion na lang po silang maglakad, and yet hindi mo po mapipigil pumunta ng simbahan kahit po umuulan, kahit po mainit, kahit po may hirap silang maglakad, because they are doing that out of love. Sabihin niyo po, out of love. Iba nga po sa atin, kalakas-lakas, kasigla-sigla, wala namang sakit. And yet tatanungin mo, bakit wala ka sa church? Pastor, nakatulog ako. Pastor, naglaba kami. Pastor, may lakad kasi yung mga kabarkada ko. Inuna mo pa yung gimmick mo ng mga kabarkada mo at hindi ka nagsimba, samantalang itong mga taong ito nakatungkod na, slow motion pa, and yet they do their best to go to church because they love the Lord. Can you say amen? Yun. Kaya nga po mga kapatid, pwede kang magkaroon ng faith nang walang love. At sa mata ng Diyos, that is nothing. Binasa po natin yung word. And if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. That's not my word. That's the word of the Bible. You can have faith without love, and it's nothing. You can have hope without love, and it's nothing. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin na sa mata ng Diyos, everything is about love. In fact, tingnan nga po natin, Ate Joyce, yung sinasabi sa 1 John chapter 4, verses 7 and 8. Ano po sabi ni Apostle John? Diyan po sa Corinthians, ang nagsasalita ay Apostle Paul. Dito po sa 1 John, ang nagsasalita ay si Apostle John. 1 John chapter 4 verses 7 and 8. Kung kayo po may mga Bible, I invite you to open with me. Ayan po sabi. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Ayan. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So mga kapatid, yung po palang pag-ibig ay proof na tayo ay na born again. Yan, sabi dyan, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God. So, paano po natin malalaman na ang isang tao ay born of God, meaning born again, meaning tumanggap na ng bagong buhay kay Kristo? Ang dapat nakikita sa kanila ay love. Kung puro sungit ang nakikita mo, there is no love. Kung puro complain, puro negative, puro hatred, there is no love. So therefore, kung wala kang makitang love, baka sila hindi pa ipinapanganak sa Panginoon. Sapagkat, ang sabi, let us love one another because love comes from God. Yung pong love hindi na ma-manufacture sa ating mga puso. Yan po'y inilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang sabi nga po ni Apostle Paul, and the Spirit of God pours out love in our hearts. So it is God who pours out love in our hearts. So kung wala pong love sa inyong language, kung walang love sa inyong action, kung walang love sa inyong relationship, then there is no God in your heart. Why? Sapagkat ang sabi dyan, love comes from God. Everyone who loves has been born of God and they know God. Yung mga taong nagsasabing, in fact, nung ako po'y bumibili sa book sale ng Bible, meron akong nakasabay na bumibili din ng Bible. Nakwento ko lang po, ito pong, halimbawa, itong Bible po na to, ito pong Bible na to, binili ko sa book sale. It's a very nice Bible. Siya po ay French Moroccan leather. So, genuine leather po ito.
French Moroccan. Ang ganda. Nung mabili ko po ito, medyo ano lang ma'am, hindi na nakadikit. So ginamitan ko pa siya ng glue para madikit. Tanong niyo po kung bakano ko siya binili. Makita niyo yung Bible? It's a very nice Bible, book sale. How much did I buy it for? I bought it for 290 pesos. O, di ba? Ganda. Lagi ko siyang dala ngayon kasi very nice Bible. 290 pesos. Nabili po ako ng maraming Bible para pag may nanghihingi sa akin, meron ako ibibigay. Hindi naman mahal. Meron po akong nakasabay na pinakyaw niya yung mga Bible, nilagay niya sa malaking bag. Nagkukwento siya dun sa taga-book sale. Dala daw niya yung mga Bible galing sa book sale. Meron siya resibo. Hinaharang daw siya ng gwardiya. Sabi niya, ano yung laman ng bag mo? Bible po. Ayan, tingnan niya. Pinakita niya yung Bible. Sabi sa kanya, hindi pwede ipasok yan doon. Parang hinaharas siya ng gwardiya. Yan. So sabi niya doon sa kausap niya taga-book sale, ako pagka gaganunin mo ako, iinisin kita. Sabi niya. Ininis ko nga yung gwardiya. Kumbaga, nangyayari din po yung sa mga nagdadrive. Kamukha po kanina, papunta ako dito sa atin, ako po inorbertikan ko yung truck, traffic, na-stuck ako doon. Yung nasa likod ko, put-put ng put-put, ilaw pa ng ilaw. Buti na lang medyo mababa ang puso ko ngayong umaga, hindi ako nagpa-apekto. Pero alam niyo po, mga kapatid, masama yun. Hindi magandang gesture yun. At ang response ng karaniwan sa driver, lalo kanyang iinisin. Ganun po yun Lalo kanyang iinisin. So ito pong bumili ng isang bag na Bible, yung gwardiya ng LRT, sabi niya doon, kinukwento niya, lalo ko siyang ininis. Ininis ko siya ng ininis. Iniisip ko naman, hindi mo ba naisip ang dala mo Bible? Ang dala mo Bible, isang bag na Bible, pagkatapos yung gwardiya iinisin mo ng iinisin, nasaan yung love? Meron ka, ang daming Bible niya talaga, isang bag. Ibig sabihin, ang dami-dami mong dalang Bible, pero walang love. Yung pong pang-iinis, that's not love. Yung pong paghihiganti, that's not love. Yung pong pagmamaltrato, yung pang-iinsulto, yung masamang words, that's not love. So kahit marami kang dalang Bible, pero wala kang love, ang sabi po ng Bible, that is nothing. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Hindi po nakukuha sa relihiyon yung pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig hindi galing sa relihiyon, ang pag-ibig galing sa Diyos, for love comes from God. Ang pag-ibig hindi nakukuha sa edukasyon. Natutuwa nga po kami, nagkakwentuhan kami konti ni Ma'am Blenny. Si Ma'am Blenny, alam mo po ba, nagdo-doctorate. Praise the Lord. Kasi natapos na siyang mag-masters, ngayon po nagdo-doctorate si Ma'am Blenny. But let me tell you, Ma'am Blenny, kahit po 3 doctorate meron ka, pag wala kang love, that is nothing sa mata ng Diyos. Sapagkat ang love, hindi nanggagaling sa relihiyon. Ang love, hindi nanggagaling sa mataas na edukasyon. Ang love, hindi nanggagaling sa mataas na posisyon. Ang love po nanggagaling sa Panginoon. Amen? Nanggagaling sa Panginoon. Love comes from God. In fact, sabi dyan, whoever does not love does not know God. Kung sinasabi mo na kilala ko ang Diyos pero wala namang pag-ibig sa buhay mo, walang pag-ibig sa salita mo, hindi totoo na kilala mo ang Diyos. Bakit? Sapagkat sabi po dyan, God is love. Can you say amen? Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay may pag-ibig sa kapwa. In fact, yan po ang gusto ko sanang buksan natin, Ate Joyce, yung nasa may Matthew chapter 22. The greatest commandment. Binabasa ko siya kanina. Matthew 22. Can you tender with me? 37 and 38. Yan. Matthew 22 verses 37 and 38. Bakit po love is the greatest? Sapagkat ito po ang sabi ni Jesus. And He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, with all your mind. This is the great and first commandment. Sino po may sabi niyan? Si Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi that love is the greatest. And the greatest form of love is loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Alam niyo po, iba yung pag-ibig sa magulang. Iba po yung pag-ibig sa asawa. Iba po yung pag-ibig sa anak. Iba po yung pag-ibig sa apo. At iba po yung pag-ibig sa Diyos. Dapat po ang pinakamataas nating pag-ibig ay ibinibigay natin sa Diyos. Sapagkat yun po sabi, this is the first commandment. Ibig sabihin mga kapatid, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pagdating po sa priority, dapat ang lagi nating priority ay ang Diyos. Sana po ma-remind tayo na kapag araw ng Sunday, dapat po alam na natin kung ano ang sagot pag may umaaya sa atin. Oh, ate, lakad tayo. Meron tayong pupuntahan. Sunday. Gusto mo mamayang hapon kasi meron church. Gusto mo bukas. Pero hindi pwede na a-absent ka sa church para ka lang pumunta kung saan, kung may birthday, kung may anumang okasyon, sapagkat pinapakita mo na pwede mo palang ipagpalit ang Diyos sa mga okasyon. Hindi po ako against mga kapatid sa mga uma-attend ng birthday sapagkat mahalaga po yung birthday. Pero mag-church ka muna bago ka mag-birthday. Hindi po ako against sa mga nagbabakasyon. Pero mag-church ka muna bago ka magbakasyon. Ayan. Hindi po ako against mga kapatid sa mga kung ano-ano man. Pero unahin mo si Lord. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything you need will be added unto you. At pag inuna mo si Lord, ipinapakita mo na si Lord ang mahal mo higit sa lahat. Sapagkat ang sabi ni Kristo, the first commandment, the greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. And the second, so mga kapatid, yung pag-ibig sa kapwa, second yun, second. In fact, tinatanong minsan, ma'am, sino ba dapat mas mahal mo? Yung nanay o yung anak? Di po ba, no? Halimbawa, si Mr. Santos, sino ba dapat ang love niya? Si Mrs. Santos o si Aaron? No. Hindi ba dapat pantay? Ang sagot ko po dyan, hindi dapat pantay. Sapagkat kung paanong itinuro ng Panginoon na ang pag-ibig sa Diyos dapat walang kapantay. At ang pag-ibig sa kapwa, pangalawa lang yun. Pag-ibig sa kapwa. Ganun din, ang pag-ibig sa anak dapat po tunay at napakahalaga. Pero hindi naman po pwedeng mahal mo yung anak mo na hindi mo mahal yung asawa mo. May mga ganun po eh. May mga ganun na mas mahal mo yung anak kaysa sa asawa. Abay, magkakaroon ka ba ng anak kung wala ka asawa? Oh. Sino ba nauna sa buhay mo? Yung anak mo o yung asawa mo? Oh. So hindi po pwedeng pantay-pantay ang love. Halimbawa, trabaho, negosyo, o pamilya. Dapat ba pantay? Mahal ko ang trabaho ko, mahal ko ang negosyo ko, pero dapat ba kapantay ng pagmamahal yung pagmamahal ko sa pamilya ko? The answer is no. Dapat ba kapantay yung pagmamahal ko sa Diyos ko? Ang sagot ay no. In fact, ang mga apostol po, mga kapatid, pinatunayan nila ang kanilang pag-ibig sa Diyos na handa silang ibuwis ang kanilang buhay alang-alang sa Diyos. Si Apostle Paul na sumulat ng 1 Corinthians, siya po ay pinugutan ng ulo alang-alang sa kanyang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Si John the Baptist ay pinutulan ng ulo alang-alang sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa Diyos. Si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus alang-alang sa atin na kanyang minamahal. So mga kapatid, alam niyo po ang pag-ibig. Dapat alam natin ang priority ng ating pag-ibig. So, yan ang po sabi. Ang pag-ibig ang pinakadakilang utos. Kaya po, love is greater than hope. Love is greater than faith. Because love, Jesus said, is the greatest commandment. Yan, maliwanag po yan sa atin.
In fact, ito po ang aking gustong i-point. Love is the core of God's character and love is the center of Christian life. Hindi po pala tayo pwedeng maging tunay na mga Kristiyano nang wala yung pag-ibig sa ating mga buhay. Kahit ano sabihin mo, Christian ako, pero pag hindi makita yung love, mga kapatid, yun po ay denial. Ibig sabihin, yung sinasabi ng bibig mo, dinideny ng action mo. Oh, yun. Denial. Kahit sabi nga nila, actions speak louder than words. Kahit anong sigaw mo, love, 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 ang nakikita sa katawan mo, hate, hate, hate. So baliwala yung sinasabi mo. Because they are not listening to your words, they are looking at your action. So for our last verses this morning, kasi meron po tayong grandparents celebration. Kaya po, I'm gonna close with this. John chapter 15. John chapter 15, kung atin pong titingnan, beginning with verse 9, makikita po natin yung mga salita ni Jesus. Yan, verse 9. 9 lang muna, Ate Joyce, para malaki. Hindi makita ni Sister Anita, maliit. Hindi makita ni Sister Anita. Hindi makita ni Sister Dory, parang gano'n na yung mata niya, kasi maliit. Verse 9. As the Father has loved me, so I have loved you. So mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, love. Kung paanong minamahal ako ng Ama, ang sabi ni Jesus, gayon din minamahal ko kayo. So nire-reflect ni Jesus sa mga alagad yung pag-ibig ng Ama. Ang usapan po dito, pag-ibig. Hindi po himala. Hindi po paglilingkod. No. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kasi po minsan, ang ating pong pagtingin sa Diyos, pang Sunday lang. Hindi po. Dapat araw-araw nandun tayo. Ang gusto ko yung kanta kanina, babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Iba sa inyo, babad kayo sa Facebook. Laging nakababad sa Facebook. Laging nakababad sa cellphone. Sino sa inyo nakababad sa cellphone? Babad sa cellphone, babad sa Facebook, babad sa TikTok, babad. O yan, puro kayo babad. Kaya kayo po ay TikTok na kayo dahil po babad kayo ng babad sa TikTok. Ma'am, siguro dapat kakantahin natin palagi yan nga, Kuya EJ, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Magbabad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Jesus, as the Father has loved me, so I love you. Ganong kataas ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Now remain in my love. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung di kayo nagsisimba, paano kayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Kung di kayo nagbabasa ng Bible, paano kayong mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Verse 10, if you obey my commands, you will remain in my love. Yung pala mga practical expression ng love. Practical expression of love is not say love, 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 love. Kundi, what? Obey my commands. So yun po ang hinihingi ng Diyos. Obey my commands. Hindi love, 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 puro words, walang action. Sabi niya, obey my commands. Just as I have obeyed my Father's command. So, sabi niya, kung papanong ako, minahal ako ng Diyos Ama, at ako'y nananatili sa pag-ibig ng Ama, kasi I obey His commands, so you too. You obey the Father's command, you obey my command, and you will remain in my love. I have told you this so that your joy may be full, complete. Meaning, there is joy in obeying Jesus. There is joy in loving Jesus. There is joy in the presence of God. There is joy in the presence of God. Joy.
My command is this, verse 12. My command is this, love each other as I have loved you. Puro love, ano? Puro love. Verse 13, greater love has no one than this, than he laid down his life for his friends. Ano daw ang ultimate test of love? Yung ibigay mo yung buhay mo sa mga kaibigan mo kamukha ni Kristo. Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. In fact, verse 15, I no longer call you servants, because servant does not know his master's business. Instead, I call you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Kaya nga po itong salita ng Diyos, na binigay niya sa atin, ito ang nagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos. Verse 16, ito ang favorite verse ng ating chairman. Verse 16, you did not choose me, but I chose you to go and appointed you to go and what? Bear fruit that will last. And then sabi niya, then you ask the Father, Joyce, thank you, Joyce. Pauline, I'm sorry, Pauline. I appointed you. I chose you. Mga kapatid, tayo po ay pinili ng Diyos para mamunga ng sagana. Alam niyo po, ang bungang hinahanap ng Diyos ay bunga ng pag-ibig. Bunga ng pag-ibig. Pag mahal mo ang Diyos, mga kapatid, talaga po namang lahat ng klaseng paglilingkod, pagbibigay, lahat po yan makikita sa atin kasi ang ating puso po ay umaapaw sa pag-ibig. Yan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa aming pong lesson this morning about love. Love is the greatest because God is love. Love comes from God. The greatest commandment is love the Lord your God with all your heart. The second is to love your neighbor as you love yourself. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo po na ang aming pong mga pananampalataya ay puspos ng pag-ibig. Ang aming mga pag-asa ay maging puspos ng pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. O makita mo nawa, Panginoon, na ang aming mga salita ay puspos ng pag-ibig. Ang aming mga aksyon ay puspos ng pag-ibig. Ang aming mga buhay ay puspos ng pag-ibig. Hayaan mo nawa, Panginoon, na ang aming priority ay pag-ibig. At ang aming Panginoong greatest project, greatest design ay pag-ibig. No, mahalin namin ang aming pong mga gawain. Mahalin namin ang aming church. Mahalin namin ang aming mga ministry. Mahalin namin ang aming mga miyembro. Mahalin namin ang aming kapwa, ang aming buhay, ang aming mga pamilya. Above all, mahalin namin ang Diyos na nagmahal sa amin ng higit sa lahat. Panginoon, we cannot manufacture love by ourselves. Wala kaming pwedeng inuming gamot o tableta para kami magkaroon ng love. Wala kaming pagkain pwedeng kainin na magbibigay sa amin ng love. No, because love comes from God. That's what the Bible says. And love comes from God. Oh God, we ask you, fill our hearts with love. Tanggalin mo po yung galit. Tanggalin mo po yung inggit. Tanggalin mo po yung sama ng loob. Tanggalin mo, Panginoon, yung yabang. Tanggalin mo po, Panginoon, lahat ng hadlang, na lahat ng mga desire na hadlang upang mapuspos, mapuno at umapaw ang pag-ibig sa aming mga puso. Upang makita ng lahat ang Diyos ang nagahari sa amin sapagkat nasa amin ang pag-ibig ng Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat, Panginoon, ng masasamang isipan o salita o gawa na aming nagagawa na hadlang sa iyong pag-ibig. At tulungan mo po kami from now on, from this day forward, Panginoon, ay maipakita namin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pag-ibig sa aming kapwa. Oh God, we thank you. You bless us all in Jesus' name. Amen and amen.